Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa mga motor, sa wakas ay ibubunyag ko na ang 15 treko sa pagmementena na sadyang itinatago ng mga manufacturer para protektahan ang mga kita ng kanilang mga opisyal na serbisyo. Ang mga ito ay simple at mabilis na mga pagbabago na nagbibigay sa iyo ng higit na lakas at dagdag na mga taon ng buhay para sa iyong makina nang hindi gumagastos ng libo-libo sa konsesyonaryo. Ang huling treko sa listahang ito ay isang 5 minutong pagbabago na nagkakahalaga ng €12 at literal na makapagliligtas sa iyong makina mula sa isang sakuna. At ang 97% ng mga nagmomotor ay walang kamalay-malay na umiiral ito. Maglista ka dahil magsisimula na tayo. Numero 15. Alisin ang snorkel ng airbox. Sa loob ng airbox ng iyong motor ay mayroong isang plastic restrictor na sumasakal sa iyong makina. At ang pag-alis nito ay aabutin lamang ng 30 segundo nang hindi nangangailangan ng mga kasangkapan. Ganoon lang kasimple. Itaas ang upuan, tumingin sa loob ng airbox, at makakakita ka ng isang itim na plastic na tubo o isang deflector na naglilimita sa pagpasok ng hangin. Iyan ang snorkel. Inilalagay ito ng mga manufacturer para lamang sumunod sa mga regulasyon ng ingay sa panahon ng mga pagsusuri sa emisyon. Wala na itong ibang silbi. Hindi nito pinapabuti ang kalusugan ng makina, hindi nito pinahahaba ang buhay nito, at wala itong pinoprotektahan. Ito ay puro at simpleng burokratikong papeles lamang. Kung gayon, alisin mo ito. Karamihan sa mga motor ng Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki ay mayroon nito. At ang mga ito ay dinisenyo upang matanggal ng walang kasangkapan sa pamamagitan lamang ng pagdiin. Ano ang mangyayari kapag inalis mo ito? Ang iyong makina ay makakatanggap ng mas maraming hangin kaagad. Ang tugon ng silinyador ay magiging mas matalas. Mapapansin mo ito sa unang 30 segundo ng pagmamaneho. Ang tunog ng intake ay magiging mas malalim ng bahagya. Hindi maingay, kundi mas agresibo at mas mechanical. At ang pinakamaganda ay ang pagbabagong ito ay ganap na pwedeng ibalik sa dati. Kung sakaling kailanganin mong dumaan sa isang mahigpit na inspeksyon sa sasakyan, ibalik mo lang ito sa dati at tapos na. €0, 0 pagod, agarang pakinabang. Numero 14. Linisin ang throttle body. Bawat 8,000 kilometro. Ang throttle body ng iyong motor ay nababalot ng mga deposito ng carbon na nagnanakaw sa iyong horsepower. At ang mga konsesyonaryo ay naniningil sa iyo ng €300 para lamang wisikan ito ng €15 na panlinis. Ito ang hindi nila sinasabi sa iyo. Ang mga sistema ng electronic injection ay hinahayaan ang mga usok ng langis at ang carbon na maipon sa loob ng throttle body. Ang duming ito ay humaharang sa daloy ng hangin, nagdudulot ng hindi regular na idle at pumapatay sa tugon ng gas. Mapapansin mo ito bilang isang maliit na pag-aalinlangan o paghesitate kapag pinihit mo ang silinyador. Ang solusyon ay bumili ng isang lata ng throttle body cleaner, €15 sa anumang tindahan ng mga pyesa. Alisin ang air filter at makikita mo ang throttle body, ang bilog na housing na aluminyo sa mismong likod ng filter. Wisikan ang panlinis ng direkta sa butterfly valve habang may ibang dahan-dahang nagbubukas at nagsasara ng gas. Wisikan ito ng sagana. Hayaan itong gumana sa loob ng 5 minuto. Paandarin ang motor at hayaan itong mag-idle ng 2 minuto. Ang makina ay tatakbo ng hindi regular sa simula. Sinusunog ang natunaw na carbon at pagkatapos ay magiging matatag na ito.
Isang kakilala na may Kawasaki Ninja 600 at 50 ang gumawa nito pagkatapos ng 15,000 kilometro. Ang mga deposito ng carbon ay makapal, maitim, at matigas na bumabalot sa butterfly valve. Pagkatapos ng pagdilinis, naging matatag ang idle, bumuti ng husto ang tugon ng silinyador, at bumaba ang konsumo ng kalahating litro sa bawat 100 kilometro. Alam ng mga konsesyonaryo na ito ay tumatagal lamang ng 10 minuto. Naniningil sila sa iyo ng 1 oras na bayad sa paggawa. Numero 13. Gumamit ng synthetic oil ng mas maaga kaysa sa inirerekomenda. Sinasabi sa iyo ng mga manufacturer na maghintay hanggang sa 8,000 o 10,000 kilometro bago lumipat sa synthetic oil. Yan ay isang kasinungalingan na dinisenyo upang bentahan ka ng mas maraming serbisyo sa pagmamentena at matiyak na ang makina ay mas mahihirapan sa panahon ng break-in. Ito ang katotohanan. Ang mga modernong makina ay ginagawa ng may ganoong katumpakan, kaya hindi nila kailangan ng mahabang panahon ng break-in gamit ang mineral oil. Ang panahon ng break-in ay kinakailangan noong mga nakaraang dekada, noong ang mga manufacturing tolerances ay maluwag pa, at ang mga metal na ibabaw ay nangangailangan ng oras upang mag-adjust sa isa't isa. Ang mga makina ngayon na ginawa sa pamamagitan ng CNC ay handa na para sa synthetic mula sa unang araw. Lumipat sa full synthetic sa iyong unang pagpapalit ng langis sa paligid ng 1,000 kilometro. Ang synthetic oil ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon laban sa init, superior na lubrikasyon, at mas mahabang pagitan sa pagitan ng mga pagpapalit. Mas maayos ang daloy nito kapag malamig at napapanatili ang lapot sa matitinding kondisyon. Mas mahal ito, oo, pero ang proteksyong ibinibigay nito ay walang katumbas. Numero 12. Palakihin ng tama ang mga jet ng karburador. Kung ang iyong motor ay may mga karburador tulad ng maraming klasiko o custom, interesante ito para sa iyo. Ang iyong karburador ay dumarating na may manipis na pagkakalibrate mula sa pabrika upang sumunod sa mga panuntunan laban sa polusyon. Ang pagpapayaman ng timpla gamit ang angkop na bala ng barena ay aabutin lamang ng 5 minuto. Ang pagtakbo ng masyadong manipis ang timpla ay nadudulot ng sobrang init, nagiging sanhi ng mga detonasyon, at sumisira sa mga piston sa paglipas ng panahon. Ang isang timpla na mas mayaman ng bahagya ay nagbibigay ng mas mahusay na tugon ng silinyador, mas mababang temperatura ng pagsunog, at higit na lakas. Ang triko ay baklasin ang mga jet na karaniwang tinatanggal gamit ang isang flathead na screwdriver. Makakakita ka ng isang napakaliit na butas sa gitna na siyang nagpapadaloy ng gasolina. Gumamit ng bala ng barena na isang sukat na mas malaki kaysa sa kasalukuyan. Halimbawa, kung ang pangunahing jet ay may sukat na 0,5 na milimetro, barenahin ito sa 0,7. Gawin ito ng dahan-dahan, gamit ang isang manual na paitaas na piga. Huwag kailanman gamit ang isang dekuryenteng barena. Ang gusto mo ay katumpakan, hindi bilis. Linisin ng mabuti ang jet pagkatapos barenahin upang alisin ang mga pinagtabasan. Isang kaibigan na may Honda Shadow ang nagbarena ng kanyang pangunahing jet sa isang sukat na mas malaki. Huminto ang motor sa pag-backfire habang gumabagal, na isang sintomas ng manipis na timpla. Ang makina ay tumatakbo ng 10 grado na mas malamig sa mahabang biyahe at ang tugon mula sa 4,000 hanggang 6,000 ikot ay naging mas matindi. Ngunit mag-ingat, ang pagbabarena ng masyadong malaki ay gagawing napakamayaman ng timpla at ang mga spark plug ay mapupuno ng karbon.
Magsimula sa isang sukat na mas mataas, subukan at i-adjust kung kinakailangan. Numero 11. Alisin ang catalytic converter ng tambutso. Ang tambutso ng iyong motor ay may catalytic converter na sumasakal sa makina. Ang pag-alis nito ay nagbibigay sa iyo ng sa pagitan ng 5 at 10 karagdagang horsepower sa agarang paraan. Ang mga manufacturer ay naglalagay ng mga catalytic converter upang sumunod sa mga pamantayan ng emisyon. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng paglilimita sa daloy ng tambutso at paglika ng back pressure. Ang back pressure na yon ay sumasakal sa makina, binabawasan ang lakas at tugon. Sa karamihan ng mga motor, ang catalytic converter ay isang hugis silindro na bahagi sa gitnang tubo bago ang muffler. Kung aalisin mo ang tubo at titingin sa loob at makakakita ng istrukturang parang bahay pukyutan, yon ang catalytic converter. Mayroon kang dalawang opsyon. Palitan ang buong gitnang tubo ng isang aftermarket na bersyon na may direktang daloy, o putulin ang catalytic converter at mag-welding ng isang tuwid na tubo. Kung ikaw mismo ang magwe-welding nito, wala itong gastos. Kung bibili ka ng aftermarket na tubo, ito ay nasa €150. Ang babala ay malinaw. Ang pagbabagong ito ay ilegal para sa paggamit sa kalsada sa karamihan ng mga bansa. Hindi ka papasa sa inspeksyon sa sasakyan. Ngunit, para sa paggamit sa track o off-road, ito ay isa sa mga pinakamahusay na pamumuhunan pagdating sa halaga ng bawat horsepower. Numero 10. Palakihin ang gap ng mga spark plug. Ang mga spark plug ay dumarating na may pagitan ng mga electrode na masyadong makitid mula sa pabrika. Ang pagbubukas nito ng 1/10 bahagi ng 1 milimetro ay nagbibigay sa iyo ng mas mahusay na pagsunog at higit na lakas. Inia-adjust ng mga manufacturer ang mga spark plug na may konserbatibong pagitan upang matiyak ang madaling pagandar sa lahat ng kondisyon. Temperatura na mababa sa 0, altitude, at mahihinang baterya. Ngunit kung nagmamaneho ka sa mga normal na kondisyon, ang isang bahagyang mas malaking pagitan ay lumilika ng mas malaki at mas mainit na kislap na sumisindi sa timpla sa mas kumpletong paraan. Tanggalin ang mga spark plug, suriin ang pagitan gamit ang isang feeler gauge. Ang normal mula sa pabrika ay karaniwang nasa pagitan ng 0.7 at 0.8 na milimetro. Buksan ito hanggang 0.9 o 1.0 na milimetro gamit ang isang kagamitan sa pag-adjust ng spark plug. Isang kakilala na may Suzuki GSX-R 750 ang nagbukas ng kanyang mga spark plug mula sa 0.7 hanggang 0.9 na milimetro. Mas madaling umandar ang motor kapag mainit. Ang tugon sa ibaba ng 4,000 revolusyon ay bumuti ng husto at ang konsumo ay bumaba dahil ang pagsunog ay mas kumpleto. Ngunit may limitasyon. Kung bubuksan mo ng masyado ang gap, ang ignition coil ay hindi makakagawa ng sapat na boltahe upang tumalon sa distansyang iyon at magkakaroon ka ng mga palya sa pagsindi. Magsimula sa 0.9, subukan at i-adjust. Numero 9. Putulin ang oil filter sa bawat pagpapalit. Ang ginamit na oil filter ay naglalaman ng critical na impormasyon tungkol sa kalusugan ng iyong makina.
Ang pagputol nito ay aabutin ka ng 3 minuto gamit ang isang pipe cutter. Sa bawat pagpapalit ng langis, itabi ang lumang filter. Gumamit ng pipe cutter upang buksan ang kaha ng pahaba. Sa loob ay makikita mo ang nakatuping papel ng filter. Buklatin ito ng maingat at inspeksyunin sa ilalim ng magandang ilaw. Maghanap ng mga partikulo ng metal, kislap-kislap o maliliit na piraso. Ang maliliit na halaga ng pinong alikabok ng metal ay normal. Ito ay regular na pagkapurol. Ngunit kung makakakita ka ng mga piraso ng metal, kislap ng tanso o mga partikulo ng aluminyo, mayroon kang malalang problema na namumuo. Ang tanso ay nagpapahiwatig ng pagkapurol ng mga connecting rod bearing. Ang aluminyo ay nagmumungkahi ng pinsala sa piston. Ang mga piraso ng bakal ay nangangahulugan ng pagkapurol sa mga gear o cam. Isang kaibigan na may Harley Davidson ang nagputol ng kanyang filter pagkatapos ng 15,000 kilometro at nakakita ng maliliit na partikulo ng tanso na maagang pagkapurol ng mga bearing. Sinuri niya ang pressure ng langis at natuklasan na ang bomba ay nasisira na. Pinalitan niya ito sa halagang €400. Kung naghintay pa siya sa isang sakuna, ang pagkukumpuni ay aabot sana sa €5,000 para sa muling pagbuo ng makina. Ang simpleng inspeksyong ito ay nagbibigay sa iyo ng maagang babala ng mga problema bago sila maging mga mamahaling sakuna. Ang mga konsesyonaryo ay hindi kailanman nagmumungkahi nito dahil nakikinabang sila mula sa mga sakunang pagkasira na nangangailangan ng mga kumpletong makina. Ang 7 trikong ito ay magbibigay na sa iyo ng higit na lakas at pagkakatiwalaan. Ngunit ang susunod na darating ay ang tunay na lihim na arsenal. Pinag-uusapan natin ang mga adjustment sa transmission, sa suspension, sa pressure, at ang panghuling triko na maaaring magdobel sa buhay ng iyong makina. Maghanda ka dahil nagiging seryoso na ito. Numero 8. Lagyan ng langis ang kadena bawat 500 kilometro, hindi bawat 1,000. Inirerekomenda ng mga manufacturer na lagyan ng langis ang kadena bawat 1,000 kilometro humigit kumulang. Ang pagitang iyon ay masyadong matagal at sinisira nito ang iyong transmission ng maaga. Ang mga modernong kadena na may mga O-ring o retention seal ay may selyadong interna na lubrikasyon. Ngunit ang panlabas na ibabaw, ang mga kawing at ang mga roller ay nangangailangan ng regular na langis upang maiwasan ang kalawang at mabawasan ang pagkikiskisan sa pagitan ng kadena at ng mga sprockets. Ang paghihintay ng 1,000 kilometro ay nagbibigay daan sa pagbuo ng kalawang, nagpapataas ng pagkikiskisan at nagpapabilis sa pagkapurol ng kadena, pati na rin ng mga sprocket at ng pinion. Ang solusyon ay lagyan ng langis bawat 500 kilometro, ang kalahati ng inirerekomendang pagitan. Gumamit ng particular na lubricant para sa mga kadena ng motor. Huwag gumamit ng WD-40 na masyadong magaan at mabilis na natutuyo. Ilagay ang lubricant sa loob na bahagi ng kadena habang dahan-dahang pinihit ang gulong sa likod. Hayaan itong manatili ng 10 minuto upang bumaon ng mabuti sa mga seal. At pagkatapos ay punasan ng basahan upang alisin ang labis. Dahil ang labis na iyon ay nakakaakit lamang ng dumi at bumubuo ng nakakasirang paste. Nakakita na ako ng mga kaso ng 2 kaibigan na may parehong Kawasaki Versys. Ang isa ay sumunod sa pagitan ng pabrika na 1,000 kilometro at ang kanyang transmission set ay tumagal ng 29,000 kilometro na siyang average. Ang isa naman ay naglalagay ng langis bawat 500 kilometro sa isang magkaparehong motor. Ang kanyang kadena at mga sprocket ay umabot sa 45,000 kilometro, isang 55% na higit na tagal. Ang bawat paglalagay ng langis ay nagkakahalaga sa iyo ng €2 at 5 minuto ng iyong oras. Ang kabuuang dagdag na gasto sa buong buhay ng kadena ay nasa €30.
Ang matitipid sa hindi pagpapalit ng buong set ng maaga ay 300 euro. Ang kuwenta ay simple. Numero 7 ay adjust ang luwag ng cable ng clutch. Ang cable ng clutch ay madalas na dumarating na may masyadong malaking luwag mula sa pabrika. At yon ang nagiging sanhi upang ang clutch ay hindi ganap na humihiwalay, na sumisira sa mga disko nang hindi mo namamalayan. Inia-adjust ng mga manufacturer ang cable ng may luwag upang matiyak na walang drag kapag malamig o kapag ang cable ay lumana. Ngunit ang labis na luwag ay nangangahulugan na kapag hinila mo ang lever, ang clutch ay hindi ganap na naghihiwalay. Ang mga disko ay bahagyang nakikiskisan, na lumilika ng init at nagpapabilis sa pagkapurol sa tahimik na paraan. Mapapansin mo ito dahil nahihirapan kang hanapin ng neutral habang umaandar ang makina o dahil ang mga paglilipat ng gear ay may kasamang malutong na tunog, lalo na mula sa una patungo sa ikalawa. Upang i-adjust ito, hanapin ang adjuster sa mismong lever o sa kabilang dulo ng cable katabi ng makina. Sikaping magkaroon ng sa pagitan ng 2 at 3 mm ng free play sa dulo ng lever bago makaramdam ng resistensya. Ang anumang luwag na higit pa riyan ay nangangahulugan na ang iyong clutch ay hindi gumagana ng maayos. Isang kaibigan na may Honda CB500 ay may 8 mm na luwag na siyang adjustment mula sa pabrika. Ang mga paglilipat ng gear ay matigas, lalo na mula sa una patungo sa ikalawa. In-adjust niya ito sa 3 mm at ang pagbuti ay agaran. Ang mga gear ay nagsimulang pumasok na parang kutsilyo sa mantikilya. Pagkatapos ng 24,000 kilometro ng buksan ng clutch, ang mga disko ay nagpakita ng 30% na mas kaunting pagkapurol kaysa sa nakasaad sa manual. Ang gastos ay 0 at ang oras ay 3 minuto. Sisingilin ka ng konsesyonaryo ng 800 euro para sa isang bagong clutch kapag ang sayo ay namatay ng maaga. Numero 6, i-drain at palitan ng brake fluid bawat taon. Ang brake fluid ay hygroscopic, na ang ibig sabihin ay sumisipsip ito ng halumigmig mula sa hangin sa paglipas ng panahon. Ang halumigmig na yon ay naipon sa circuit at sinisira ang iyong sistema ng preno mula sa loob. Inirerekomenda ng mga manufacturer na palitan ito bawat 2 taon upang mabawasan ang mga gasto sa pagmementena sa panahon ng warranty. Ngunit ang pagitang yon ay masyadong matagal kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan at ang katagalan ng mga piyesa. Ang tubig sa circuit ay nagpapababa ng boiling point ng fluid na maaaring magdulot ng paghina ng preno ng eksakto kung kailan mo ito kailangan, sa isang malakas na pagpreno o sa matinding paggamit sa kalsada sa bundok o sa truck. Bukod pa rito, ang halumigmig ay nagdudulot ng internal na kalawang sa mga pump, sa mga piston ng mga caliper at sa mga katawan ng ABS. Ang solusyon ay i-drain ang brake fluid bawat taon, hindi bawat 2. Bumili ng DOT 4 na fluid na nagkakahalaga ng 10 euro ang isang bote at kakailanganin mo ng 2 para sa isang kumpletong pag-drain. Gumamit ng isang bleeding kit o humingi ng tulong sa isang kaibigan upang bumbahin ang lever habang binubuksan mo ang mga bleeder. May kilala akong isang rider sa truck na nagdi-drain ng mga preno ng kanyang Yamaha R1 bawat 12 buwan sa halip na bawat 24. Pagkatapos ng 65,000 kilometro, ang kanyang mga caliper ay parang bago pa sa loob, walang bakas ng kalawang. Ang isang kaibigan niya na may parehong motor at parehong kilometrahe, ngunit sumusunod sa pagitan ng pabrika, ay kailangang muling buuin ng mga caliper dahil ang internal na kalawang ay nakasira sa mga piston. 400 euro na pagkukumpuni. Ang bagong fluid bawat taon ay nagkakahalaga ng 20 euro. Ang pangpipilian ay sayo. Numero 5.
gumamit ng mas mababang pressure sa gulong kaysa sa inirerekomenda. Ang sticker na nasa iyong motor na may mga inirerekomendang pressure ay naisip para sa isang napaka-espesipikong sitwasyon. Maximum na karga at episyenteng konsumo. Hindi ito naisip upang magbigay ng maximum na kapit o ang pinakamagandang kalidad ng pagmamaneho kung ikaw ay mag-isa. Kung nagmamaneho ka ng walang angkas at walang bagahe, maaari at dapat kang gumamit ng mas mababang pressure upang palakihin ang contact patch at pabutihin ang kapit. Ang mga pressure mula sa pabrika ay karaniwang 2.5 na bar sa harap at 2.9 sa likod para sa karamihan ng mga naked at sports bike. Subukang ibaba sa 2.2 sa harap at 2.6 sa likod kung mag-isa ka. Mapapansin mo na ang motor ay mas kumakapit sa mga kurbada, na mayroon kang higit na kontrol at ang pagmamaneho ay mas komportable dahil ang gulong ay mas sumisipsip ng mga bako-bako. Mapapansin mo rin na ang pagkapurol ay nagiging mas pantay dahil hindi ka permanenteng tumatakbo sa gitnang bahagi lamang. Ngunit mag-ingat, ang pagbaba ng masyado ng pressure ay nagiging sanhi upang ang mga gilid ay gumana ng labis, uminit ng higit sa nararapat, at maaaring pumutok. Huwag magbaba ng biglaan ng higit sa 0.3 na bar kumpara sa rekomendasyon ng pabrika para magsimula. At obserbahan ang pagkapurol at ang pagtakbo. Numero 4 ay adjust ng tama ang sag ng mga suspension. Ang suspension ng iyong motor ay dumarating na naka-adjust mula sa pabrika para sa isang rider na may bigat na mga 75 kilo. Kung ikaw ay mas mabigat o mas magaan kaysa riyan, hindi maayos ang takbo ng iyong motor, tuldok. Ang sag ay ang dami ng compression ng suspension sa ilalim ng iyong bigat. Kung ito ay masyadong konti, ang suspension ay masyadong matigas at hindi gumagana. Kung ito ay masyadong marami, ito ay masyadong malambot at lumulubog sa bawat pagpreno. Upang i-adjust ito, sukatin ang static sag na siyang pagkakaiba sa pagitan ng motor habang ang gulong ay nasa hangin at ang motor habang naroon ang iyong bigat sa posisyon ng pagmamaneho. Dapat kang magkaroon ng sa pagitan ng 25 at 35 mm ng sag sa likod. I-adjust ang preload ng mga spring upang makuha ito. Isang rider na may bigat na 110 kilo ang mayroong Triumph Street Triple na may mga adjustment mula sa pabrika. Ang kanyang sag ay 15 mm lamang. Ang suspension ay napakatigas at ang motor ay tumatalbog sa bawat lubak. Itinaas niya ang preload upang makakuha ng 30 mm na sag. Ang pagbabago ay napakalaki. Mas kumakapit, mas may tiwala sa mga kurbada at mas komportable. Wala itong gastos kung ikaw mismo ang gagawa at aabutin ka ng 20 minuto gamit ang isang tape measure at tulong ng isang kaibigan. Sisingilin ka ng konsesyonaryo ng €150 para sa kaparehong adjustment na ito. Numero 3. Gumamit ng gasolina na may mas mataas na octane kaysa sa kinakailangan. Sinasabi ng manual ng iyong motor na gumamit ka ng 95 na octane. Ang paggamit ng 98 sa halip ay nagbibigay sa iyo ng higit na lakas at pinoprotektahan ng iyong makina mula sa detonasyon. Ito ang hindi sinasabi ng mga manufacturer. Tinutukoy nila ang minimum na octane, hindi ang pinakamainam. Ang gasolina na may mas mataas na octane ay mas nakakatagal sa detonasyon na nagpapahintulot sa computer ng makina kung ito ay moderno at may knocking sensor na i-advance ang ignition upang samantalahin ito.
Ang resulta ay higit na lakas, mas mahusay na tugon, at mas mababang temperatura ng pagsunog. Bukod pa rito, ang mga gasolina na may mas mataas na octane ay karaniwang may mas maraming detergent additives na nagpapanatiling malinis sa sistema ng injection. Isang kaibigan na may BMW S 1000 RR ang lumipat mula sa paggamit ng 75 tungo sa 78 na octane at nawala ng 3 horsepower sa test bench. Hindi, biro lang. Nanalo siya ng 3 horsepower dahil lamang sa otomatikong pag-advance ng ignition. Ang temperatura ng makina ay bumaba ng 12 grado sa mabilis na pagmamaneho dahil ang pagsunog ay mas kontrolado. Ang pagkakaiba sa presyo ay nasa 4 na euro lamang bawat karga ng tangke. Kung bibilangin mo, ito ay isang maliit na pamumuhunan kumpara sa gastos ng muling pagbuo ng makina dahil sa detonasyon. Numero 2. Huwag kailanman iwanan ang motor na naka-idle para painitin ito. Sinabi nila sa iyo na kailangang iwanan ang motor ng 5 minuto na naka-idle bago umalis. Yan ay kasinungalingan at sinisira nito ang iyong makina. Kapag ang makina ay naka-idle, napakabagal nito uminit. Ang mga temperatura ng pagsunog ay mababa at ang pag-evaporate ng gasolina ay hindi kumpleto. Na lumilika ng mga deposito ng carbon sa mga valve, piston at mga spark plug. Ang langis ay mas matagal bago maabot ang pinakamainam nitong temperatura sa pagtatrabaho, na nangangahulugan na sa mas mahabang panahon, ang lubrikasyon ay hindi sapat. Ang tamang pamamaraan ay paandarin ang makina. Maghintay ng 30 segundo upang dumaloy ang langis at magkaroon ng pressure. At pagkatapos ay magmaneho ng dahan-dahan nang hindi lumalagpas sa 4,000 o 5,000 revolusyon hanggang sa maabot ng makina ang temperatura nito sa pagtakbo. Sa dahan-dahang pagmamaneho, ang makina ay umiinit ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa idling. At ang lahat ng mga piyesa, kabilang ang langis at ang catalytic converter, ay umaabot sa kanilang pinakamainang na saklaw ng mas maaga. Isang mekaniko ang sumubok nito sa 2 magkaparehong motor. Ang isa ay pinapainit niya sa idle ng 5 minuto bago ang bawat alis. Ang isa naman ay minamaneho niya ng dahan-dahan pagkatapos ng 30 segundo. Sa 60,000 kilometro, binaklas niya ang parehong makina. Ang makinang pinainit sa idle ay may makakapal na deposito ng carbon sa mga valve at piston. Ang makinang dahan-dahang minaneho ay malinis sa loob. Ang una ay nangailangan ng pag-aayos sa cylinder head sa 80,000 kilometro. Ang ikalawa ay lumampas sa 120,000 nang walang problema. Numero 1. Palitan ang langis bawat 3,000 kilometro. Hindi bawat 10,000. At narating na natin ang numero 1. Ang pinaka-importanting triko, ang isa na maaring mag-double sa buhay ng iyong makina. Ang isa na ayaw ipaalam ng mga manufacturer sa iyo dahil sinisira nito ang negosyo ng pagbebenta ng mga bagong motor. Inirerekomenda ng mga manufacturer ang pagpapalit ng langis bawat 8,000 o 10,000 kilometro. Ang mga pagitang iyon ay kinalkula upang ang makina ay tumagal ng maayos sa panahon ng warranty. Ngunit magsimulang magpakita ng pagkapurol pagkatapos mismo nito. Gusto nilang bumili ka ng mga bagong motor, hindi ang panatilihin ang sayo habang buhay. Palitan ang langis bawat 3,000 kilometro. Ang modernong synthetic oil ay hindi nasisira sa chemical na paraan. Ngunit nag-iipon ito ng mga kontaminante, mga produkto ng pagsunog, mga mikroskopikong partikulo ng metal, paghalo ng gasolina, at halumigmig. Ang mga kontaminanting iyon ay gumagana na parang liha sa loob ng makina, na pumupurol sa mga bearing, camshaft at mga segment.
Sa sariwang langis bawat 3,000 kilometro, ang iyong makina ay hindi kailanman tatakbo gamit ang maruming langis. Ang antas ng pagkapurol ay bumabagsak. Ang mga makina ay tumatagal ng doble bago kailanganin ang isang malaking pagkukumpuni. Mayroong isang hindi opisyal na pag-aaral sa 50 motor sa loob ng 10 taon. 25 ang sumunod sa mga pagitan ng pabrika na 8,000 kilometro. Ang ibang 25 ay nagpalit ng langis bawat 3,000. Parehong grupo ang gumamit ng parehong synthetic at naglakbay ng magkaparehong kilometrahe. Ang mga motor na may mahabang pagitan ay nangailangan ng malalang pagkukumpuni sa makina sa average na 100,000 kilometro. Ang mga motor na may pagpapalit bawat 3,000 kilometro ay umabot sa average na 200,000 kilometro bago nang ailangan ng seryosong trabaho. Ang eksaktong doble ng kapakipakinabang na buhay. Suriin natin ang mga numero. Ang pagpapalit ng langis bawat 3,000 sa halip na bawat 9,000 ay nangangahulugan ng paggawa ng 3 beses na mas maraming pagpapalit. Ang bawat pagpapalit ay nagkakahalaga ng mga €40 kasama ang langis at filter. Sa 200,000 kilometro, ito ay nasa €1,200 na dagdag sa langis. Ngunit makakatipid ka ng €5,000 sa muling pagbuo ng makina. Makakatipid ka ng €3,800 at kasabay nito, dodoblehin mo ang buhay ng iyong motor. Iyan ang lihim na itinatago ng mga manufacturer. Ang bagong langis bawat 3,000 kilometro ay ginagawang anumang motor ang isang makina na kayang umabot ng 200,000 kilometro nang hindi binubuksan. 15 triko na ayaw ipaalam ng mga manufacturer sa iyo. 15 paraan upang pahabain ang buhay ng iyong makina, pabutihin ang performance nito, at makatipid ng libu-libong euro sa mga pagkukumpuni at pagbisita sa talyer. Mula sa pag-alis ng snorkel ng intake hanggang sa pagpapalit ng langis ng 3 beses na mas madalas kaysa sa sinasabi ng manual, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Gumagana sila. Ngayon ang desisyon ay nasa iyo na. Patuloy ka bang magtitiwala sa mga pag-itan ng pagmementena na dinisenyo upang mamatay ang iyong motor pagkatapos mismo ng warranty? O magsisimula ka ng ilapat ang mga trikong ito at mag-enjoy sa isang makinang tatagal sa iyo habang buhay? Sabihin mo sa amin sa mga comment kung alin sa mga trikong ito ang alam mo na at alin ang nagpagulat sa iyo. Isa ka ba sa mga nagpapainit pa rin ng motor sa idle? O isa sa mga nagsimula ng magpalit ng langis bawat 3,000 kilometro? At kung gusto mo ng higit pang mga lihim mula sa talyer, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya. Dahil ang motor mo ay karapat-dapat sa pinakamabuti.